Maraming salamat sa inyong lahat dahil umabot na tayo sa 1,000 subscribers. Para sa mga nais mapanood ang buong paliwanag ng aming palabas na House of Lies, huwag kalimutang mag-subscribe at manatiling kasama namin. Ang pagbabalik ni Jenny ay hindi isang karaniwang ikalawang pagkakataon, kundi simula ng mas malalim na lihim na matagal nang nakabaon. Ang kanyang mga mata ay puno ng katahimikan, ngunit ang takot sa mga tingin ng mga nasa paligid ay hindi maitatanggi. Nang mapanood ni Amelia ang video, para bang bumukas ang pinto ng nakaraan, isang alaala na itinago niya. Sa sandaling iyon, desperado niyang pinrotektahan si Jenny. Ngunit nananatiling tanong, bakit ganoon siya kadesperado? Tahimik si Megan, ngunit malinaw ang galit sa kanyang mga mata. Hindi niya nakikita si Jenny bilang karaniwang karibal, kundi bilang simbolo ng personal na sugat. Ang kanyang pag-atake ay hindi aksidente, kundi pagsabog ng emosyon na matagal nang pinipigil. Nang siya'y pagalitan ng mga coach, hindi siya nagsisi, lalo siyang tumibay. Para bang may lihim siyang binabantayan at si Jenny ang banta. Sa pagtatanghal ni Dara, biglang sumiklab ang kaguluhan. Si Minch, nanginginig sa galit, ay naghagis ng isda kay Dara. Bakit isda? Random ba? O may mas malalim na simbolo? Sa sandaling iyon, naging malinaw. Hindi ito karaniwang alitan, kundi pagsabog ng matagal nang nakatagong emosyon. Nanatiling tahimik si Jenny, ngunit ang kanyang katahimikan ay hindi kahinaan. Ang kanyang mga mata ay tila nagbabasa ng lahat, para bang alam na niya ang daloy ng mga pangyayari. At nang dumating ang Final Five selection, lumitaw ang tunay na anyo. Gumawa si Megan ng hakbang na hindi na maitago. Isinara niya ang pinto. Hindi lamang pisikal, kundi simboliko. Para bang ikinulong niya si Jenny, pinigilan ang katotohanan na makalabas. Ngunit bakit? Ano ang kinatatakutan ni Megan? At isa pang tanong ang lumitaw. Sino si Nate? Ayon sa kwento ni Jenny, siya ang tutulong. Ngunit bawat tingin, bawat koneksyon sa pagitan nila ay may pahiwatig ng isang bagay na higit pa sa karaniwang tulong. Ang katahimikan, ang mga lihim, at ang nakatagong emosyon ng bawat karakter ay nagpapatunay na ang pagbabalik ni Jenny ay hindi simpleng pagkakataon, kundi simula ng mas malaking katotohanan na hindi pa nabubunyag. Ang pagbabalik ni Jenny ay hindi basta-basta. Ito ay planadong hakbang na matagal na niyang hinintay. Bawat katahimikan, bawat tingin, ay tila nagsasabing alam na niya ang lahat. Kaya lumilitaw ang tanong, ang kanyang pagbabalik ba ay bunga lamang ng tulong? O bahagi ng mas malaking plano na ginawa kasama si Nate? Habang nakatuon ang lahat sa kompetisyon, sa likod ng kamera ay may mas malaking laro, laro ng mga lihim, ng nakaraan, ng katotohanan. Narito ang pinakamalaking pagliko. Paano kung si Megan ay hindi tunay na kontrabida? Paano kung bawat hakbang niya ay upang pigilan ang mas nakakatakot na bagay? At paano kung si Jenny mismo ang may dalang lihim na maaaring sumira sa lahat? Habang papalapit ang huling desisyon, unti-unting nahuhulog ang bawat maskara. Ang tanong, bumalik ba si Jenny upang magdala ng liwanag o upang patayin ang liwanag ng iba? Pinalaya si Jenny, ngunit kakaiba ang kanyang kilos. Hindi siya nagmadali, hindi sumigaw, hindi nagtanong. Para bang inaasahan na niya ang lahat. Sino ang nagbigay sa kanya ng kumpiyansa? Tiyak na tumulong si Nate, ngunit ang kanyang tingin ay hindi pangkaraniwang kabaitan. Para bang isang kasunduan, isang utang, o mas nakakatakot, isang lihim na pareho nilang hawak. Samantala, hindi pangkaraniwang tahimik si Megan. Hindi na siya lumalaban. Hindi na siya sumisigaw. Ngunit madalas, ang pinakadelikadong tao ay ang tumitigil sa harap habang nagbabalak sa likod. Sumuko na ba siya o naghihintay ng tamang sandali? At si Amelia, ang nagprotekta kay Jenny, baka siya mismo ang nagbukas ng pinto sa panganib.
Ang kanyang mga mata ngayon ay may kakaibang bigat, pagkakasala, at takot. Hindi para sa sarili, kundi para sa kung ano ang malapit ng mangyari. Dahan-dahan, lumilinaw ang mas malaking larawan. Ang bootcamp na ito ay hindi karaniwang kompetisyon. Ito ay entablado kung saan bawat hakbang, bawat tingin, bawat katahimikan ay may kahulugan. At ang tunay na laban ay nagsisimula ngayon, hindi sa entablado, kundi sa isipan ng mga tao, sa mga matang pilit nagtatago ng katotohanan. Si Jenny ay hindi na basta kalahok, siya na ang sentro ng buong kaganapan. Sa isang kakaibang sandali, habang abala ang lahat, tumingin siya kay Megan at ngumiti, ngunit hindi iyon ngiti ng tagumpay. Isa itong ngiti na tila nagsasabing, alam niya ang lihim ng kanyang karibal. Ang isang tingin na iyon ay tila bumaligtad sa lahat. Paano kung si Megan ay hindi galit, kundi takot? At paano kung si Jenny ay hindi biktima, kundi siya mismo ang kumukontrol sa buong laro? Habang papalapit ang huling pagpili, lalo pang tumitindi ang tensyon. Bawat galaw ay nagiging personal. Ang mga mata ni Coach Bana ay nagbabadya ng hinala, para bang nakikita niya ang kakaibang pattern na nabubuo. At kapag nagsimulang maghinala ang isang coach, ibig sabihin may mali talaga. Nanatiling tanong, bakit nga ba umalis si Jenny noong una? Takot lang ba o may pangyayaring nag-ugnay sa lahat? Isang lihim na, kapag nabunyag ay hindi lamang kompetisyon ang guguho, kundi pati mga relasyon. Ngayon, hindi na tanong kung sino ang makakapasok sa Final Five, kundi kung sino ang makakaligtas ng buo mula sa loob. Bumalik ba si Jenny upang magdala ng liwanag o upang patayin ang liwanag ng iba? Tunay bang kontrabida si Megan o pinipigilan lamang niya ang mas malaking kapahamakan? At kung mabunyag ang lihim, handa ba tayong masaksihan ang pagbagsak ng lahat ng tiwala? Ang bootcamp na ito ay hindi karaniwang paligsahan. Ito ay entablado kung saan bawat tingin, bawat katahimikan, bawat kilos ay may bigat. At madalas, ang katahimikan ang simula ng pinakamalaking unos. Sa entablado, kung saan ang mga pangarap ay hindi basta ibinibigay, kundi ipinaglalaban. Muling yumanig ang bootcamp sa pagbabalik ni Jenny. Walang inaasahan ang kanyang muling pagpasok. Isang pangalang nawala, ngunit hindi nakalimutan. Sa pamamagitan ng boto ng publiko, binigyan siya ng isa pang pagkakataon. Isang ikalawang buhay sa Pop Bootcamp. Habang marami ang napuno ng tuwa at pag-asa, muling huminga si Jenny sa mundong minsan ay halos iniwan siya. Ngunit sa likod ng palakpakan, unti-unting nilamon ng inggit ang puso ni Megan. Ang pagbabalik ni Jenny ay nagdala ng saya sa marami. Ngunit sa likod ng palakpakan, ang puso ni Megan ay nilamon ng inggit. Habang ang iba ay nagdiriwang, tahimik na nakamasid si Megan. Puno ng galit at takot ang kanyang mga mata. Para sa kanya, ang muling pagpasok ni Jenny ay hindi inspirasyon, kundi banta, isang anino na maaaring sumira sa lahat ng kanyang pinaghirapan. Kaya't sa halip na patas na laban, pinili ni Megan ang landas ng kadiliman. Isang sandali, isang maling hakbang, at bumagsak si Jenny sa sahig. Sa unay tila aksidente, ngunit sa katotohanan ito'y planadong pagkawasak, isang sabwatan upang muling durugin ang kanyang pangarap. Ngunit hindi lahat ay bulag. Nasaksihan ni na Coach B at Amelia ang pangyayari. Sa isang iglap, nabasag ang katahimikan, napalitan ng galit. Hindi lamang sa ginawa ni Megan, kundi sa sakit na muling tiniis ni Jenny. Si Amelia, na may dalang hindi nakikitang utang kay Jenny, agad na tumindig sa kanyang tabi. Hindi lamang dahil sa pagkakaibigan, kundi dahil sa isang kakaibang ugnayan. Isang bigkis na hindi pa lubos na nauunawaan. Sapagkat sa likod ng kanilang pagkikita ay nakatago ang katotohanan. Magkadugo sila. Sila ay tunay na pamilya, pinag-isa ng kapalaran. Habang lumalakas ang bigkis sa pagitan nila, patuloy ang pag-ikot ng entablado. Hindi ito tumitigil, walang pakialam sa sakit o lihim.
Dumating ang matagal ng inaasahang konsyerto ni Dara. Ngunit sa halip na maging gabi ng tagumpay, ito'y naging eksena ng kahihiyan. Sa gitna ng mga ilaw at hiyawan, biglang sumabog ang galit ni Minchi. Hindi na niya nakontrol ang sarili at sa isang iglap, naghagis siya ng isda kay Dara. Ang eksena ay hindi lamang nakakagulat, kundi nakakahiyang tunay. Natigilan ang lahat at nakatayo si Dara sa entablado, pilit nilulunok ang kanyang kahihiyan. Para bang gumuho ang kanyang mundo. Ngunit sa mundong ito, bawat hakbang ay may kapalit. At minsan, ang kapalit ay kailangang bayaran sa pinakahindi inaasahang paraan. Mabilis na kumalat sa social media ang simpatiya. Nagalit ang mga tagahanga ni Dara at si Minchi ang naging sentro ng galit ng publiko. Isang sandali ng emosyonal na pagsabog ang naging sanhi ng kanyang pagbagsak. Ngunit habang abala ang iba sa kani-kanilang laban, mas malaking digmaan ang papalapit. Ang pagpili ng mga finalist, 5 pangalan lamang ang mapipili. 5 pangarap lamang ang magkakaroon ng pagkakataon. Sa matinding kompetisyon na ito, bawat segundo ay mahalaga. Para kay Jenny, ito na ang sandali ng katotohanan. Ngunit para kay Megan, ito ang huling pagkakataon upang tuluyang sirain si Jenny. Sa dilim ng katahimikan, muling kumilos si Megan. Walang salita, walang saksi. Isang planong mas malupit kaysa dati. At nang dumating ang oras ng pagtatatanghal, biglang nawala si Jenny. Wala siya, hindi lumitaw. Patuloy ang oras at unti-unting lumaki ang kaba sa puso ng lahat. Sa wakas, lumitaw ang katotohanan. Si Jenny ay bihag. Isang silid, isang kandadong hindi madaling buksan. Isang bitag na naglayo sa kanya mula sa pinakamahalagang sandali ng kanyang buhay. Sa loob ng silid na iyon, nakipaglaban si Jenny laban sa oras, laban sa takot, at laban sa posibilidad na muling maagaw ang kanyang pangarap. Ngunit sa bawat dilim, may liwanag. May makakapansin, may maghahanap, at may darating upang iligtas siya. Marahil si Coach Bana, marahil si Nate, o marahil isang mas malalim na ugnayan ang magbubunyag ng katotohanan habang papalapit ang pagtatapos ng kabanata. Nanatiling tanong, hanggang saan kayang lumaban ni Jenny para sa kanyang pangarap? At kapag nabunyag ang ginawa ni Megan, handa ba siyang harapin ang kaparusahan ng kanyang mga kasalanan? Sa mundong puno ng kompetisyon, inggit, at mga lihim, hindi lamang talento kundi pati puso ang sinusubok. Kung ikaw ang nasa lugar ni Jenny, magpapatuloy ka ba sa laban sa kabila ng walang katapusang balakid? At si Megan, tunay ba siyang kontrabida o isang sugatang kaluluwa na piniling saktan ang iba? Maraming salamat sa iyong patuloy na pagsuporta. Nais ko ng kapayapaan at kaginhawaan para sa bawat isa sa inyo. Tandaan, madalas, ang katahimikan ang simula ng pinakamalaking unos. Maraming salamat sa panonood ng buong video. Para mapanood ang susunod na episode explanation, huwag kalimutang mag-subscribe sa Series Explained PH channel.